Teka, akala mo magic? Hindi. Diskarte to. May isang magsasaka na parang nagdodrawing lang sa palayan. Hinila niya lang ang tool sa hulmahan. Tsak, tsak, tsak. Boom! Nahuhulog ang mga buto ng palay eksakto kada square. Parang naka-grid mode. Unang kita mo pa lang, mapapaisip ka. Wait, dito sabog bini. Di rin lipat tanim. Ano tong trip na to? Ito ang plot twist. Dito pa lang, nakadecide na kung magiging sabay-sabay o sabog ang tubo ng palay. Imbis na isaboy ang binhi at ipagdasal na tumubo, gumagamit sila ng hulmahan para kontrolado ang dami at pagitan ng binhi kada square. Walang nag-aagawan ng space, walang nasasayang. Parang seating plan sa concert, lahat may pwesto. Next level pa, ililipat ang mga binhi sa seating trays kung saan kontrolado ang tubig. Sakto ang init, tama ang hangin. Dito nangyayari ang audition ng palay. Mahina, bulok, hindi sabay tumubo, ligwak agad. Kapag pantay na ang height at malakas na ang ugat, papasok na ang bida ng kwento. Ang rice transplanter machine. Buong tray, isasalpak sa putikan. Row by row, fix ang lalim at pagitan kada square. Kumpara sa manamanong tanim, walang siksikan, walang sablay sa lalim, mas pantay ang hangin at araw. Mukhang mas maayos lang tingnan ng palayan, pero ang totoo, ang nasave, binhi, tubig, abono at sobrang daming oras at pagod. Kaya kung iniisip mo na old school lang ang rice farming, sorry ka, high-tech na to ngayon. Comment yes kung napahanga ka. Tag mo yung kaibigan mo, akala mo puro tsamba ang farming. At syempre, follow mo ko para sa mas marami pang kwento malupit.